Tsaka kunin din natin ng pahayag ang political and geopolitical analyst si Professor Ana Malindugoy. Nasa Zoom na natin. Prof, magandang hapon, maupay na hapon. Kamusta? Maupay na hapon sa inyong dalawa at Mar at Carlo, at maraming salamat ulit sa pag-invite sa akin. Natatawa ako. Kaano mo yun eh? Bumagsak! Oh my God! Below 20. Binigyang diin mo pa ng bumagsak. May action pa mama. Bumagsak! Ano na yun ha? Kung ako noon, gumastos ako, tapos effect, tatanggalin ko yung PR ko. Hindi epektibo. Si BP Sara nga na nag-vlog lang ng kanyang mamahaling basahan na Louis Vuitton, millions na agad yung views. Sa kanya, kailangan pang gumastos, sponsored ads sa Facebook para tumaas lang. Pero hindi yan yung ating pag-uusapan. Kasi si China pala parang medyo nainis. Kasi doon sa EO 57 ng ating Pangulo. Nung nabasa mo itong EO 57 na ito, Prof, ano ba ang unang pumasok sa isipan mo? Na totoo yung sinabi ni Maharlika? Ay, tanong lang naman. Ako dun sa paano pasabog ni Maharlika kahapon. Oh my God, totoo ba ito? Tapos trinay ko rin, zinuzoom ko nga yung pictures ng dalawang documents. Sabi ko, hindi ko makita. Sandali. Tapos talagang ginamitan ko lang kung ano-ano ng mga zoom. Nasa airport ako. Sabi ko, OMG, ito na ito. Ha? Or ano pa lang to, pasakali eh. Pasakali pa tayo meron pa raw, sabi niya. Ano yan eh, parang teaser ni ito yung kasi sinabi na ng PIDEA na hindi daw totoo yung kumakalat. Hindi nga nila minention siya si Maharlika, parang yung mga nagsisirculate daw sa social media, hindi totoo. Pero hindi mo maitatanggi rin na si Maharlika ay merong informant sa PIDEA dahil nakakuha din siya ng CCTV nung sinasabing pananakit ng PIDEA chief. So, hindi mo maisasantabi na parang legit yung documents. Though, maring itinanggi ito ng PIDEA. Ay, mahirap naman kasing aminin ng PIDEA. Yan. Kahit sabihin pa natin totoo, hindi. At the end of the day, mahirap din umamin ng PIDEA na totoo yan. Kasi, sino ba ang presidente ng Pilipinas ngayon? Tsaka, di ba yung PIDEA, ma'am, for your information, ma'am, yung PIDEA, attached agency yan ng Office of the President. Kaya nga, sabi ko nga, so kung ikaw ba naman ang head ng PIDEA, sabihin mo, wala ka ng trabaho the next day. Bukas, ano ka na? Jobless ka na. Nagbabalot ka na ng iyong mga gamit and all, palabas ng opisina. Di syempre. So dito sino tayo, ba naman din ang tangent na mag-aamin dyan? Syempre. Diba? Pero alam na natin yan. Tignan natin ang mga susunod na pasabog ni Maharlika kasi alam naman natin si Ateng. Ang daming mga puting ahas, ang tawag kasi niya puting ahas, nagkalat dyan. Informant. Hindi ko alam kung sino-sino yan. Pero ako, mas naniniwala ako kay Maharlika kasi nagtutugma-tugma eh. Kapag you put all the pieces, yung puzzle together, makikita mo, okay, ganito. Kami nga sa SMNI, hindi nga kami makapaniwala nung una. November pa niya sinabi na liligwakin yung prangkisa namin. Medyo hindi kami kasi mga kakilala natin, ganito, ganyan. Naging totoo. So, kasi nga mayroon siyang mga puting ahas na nagkalat dyan. Puting ahas kasi ang intention ng mga ito ay mabuti para sa bayan. Kaya puti, di ba? Yun yung emphasis ko lang. Kasi baka ma-misunderstood ng ating mga kababayan na itong mga puting ahas ni Maharlika ay hindi maganda ang loob or hindi mabuting tao. Tsaka siguro na rin, sila din nagmamahal sa bayan, yung mga informant ni Maharlika, sila na mismo nagkukusa kasi parang, kumbaga, tama na, sobra na. Hindi lang sila makalantad kasi nga wala silang voice. Alam mo naman, madaling gipitin, lalo na kung buong estado ang gagamitin, buong kapangyarihan ng gobyerno
gaya ng ginawa sa SMNI. Oo nga, yun nga lagi kong ina-example. Sabi ko nga kasi kanina, may isa-share ko lang about media, no? Kanina may nagtatanong sa akin na bakit, kasi ngayon, may isa atang kolumnista sa Manila Times na ginawa kong subject matter. Aha. Pareho kayong kolumnista, di ba? Oo, dahil dun sa article ko na sinabi ko na probably the South China Sea and the disputers being used to justify yung militarization na nangyayari sa Pilipinas by, of course, the United States and other Western alliance. Kasi nga may article ako last Saturday. So ngayon, siguro nainis sila dun sa article pa, yun, may isang kolumnista na ginamit nila, or I don't know about the columnist, anong motivation niya, na ako, yung article ko, at ako ang ginawa niyang subject matter niya. Baka wala siyang subject, wala siyang topic na ma-discuss. Yun siguro. So, nasa front page pa ata yan ng newspaper ng Manila Times today. So, sa akin naman, okay lang. Kanya-kanya lang tayo ng demokrasya. Demokrasya naman tayo, diba? Pero sabi ko nga dun sa nagtatanong sa akin kanina, kasi tinatanong ako, sabi ko, lahat ng media entities ngayon, nagtitiptoe, and they're really very careful na, kasi baka sila ang susunod na target. Kasi look what happened to SMNI. Yung SMNI reports the truth, explain critical issues in the country na sometimes nasasagasaan ng administrasyon kasi ganun talaga. Kapag ina-explain mo yung mga bagay-bagay, may mga tao ka na nasasagasaan but not necessarily yun yung intention mo. But that is really part of the discourse. So kitingnan nyo, sabi ko, ang nangyari sa SMNI, tinarget sila. Pero at least ngayon, sabi ko, kahit na tinanggal yung prangkisa, still, nandyan naman ang social media and they're still operating as, as one of the entity in the Philippines na nagsasabi at nag-i-explain ng mga critical issues para mas malaman at mas maunawaan ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Yan ang tunay na demokrasya talaga. Napapakinggan ng lahat ng panig. Hindi yung kung hindi pabor sa'yo, wala, natanggalan ka na, binubusalan ka na, tatanggalan ka na ng prangkisa. Diba? Oo nga, kasi dapat hinahayaan nila ang tao mismo ang mag-decide kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at hindi. Ako kasi naniniwala, Admar and Carlo, na kahit anong tago mo sa baho, or kahit anong tago mo sa mga bagay na hindi maganda, lalabas ang totoo. Kahit saan ka pa magsinungaling, sisingaw yan. Yes. Ngayon man yan or in the future, still at the end of the day, lalabas yan. Ayan. Kasi wala namang naitatago sa mundo ng matagal. Ayan. So, yun. Maraming salamat, teacher. Sa susunod magpapaganda kami sa'yo. Okay, Prof. Lecture na agad. Oo, teacher. Ito bang EO57? Ano bang masasabi mo rito? Kasi nagbigay din ng statement ang China yata dito, no? Parang hindi nila nagustuhan. Ano bang nakikita mo? Needed pa ba itong ganito? Or pinapalala lang ang sigalo dyan sa West Philippine Sea? Ang tingin ko kasi sa EO na yan, Executive Order 57, tama? 57, opo, no? Opo. That's 57, parang sagot ata yan ni PBBM sa sinasabi niyang very aggressive moves daw ng China sa South China, especially dyan sa Ayungin Shoal or yung internationally known as Second Thomas Shoal. Ngayon, binasa ko kasi ang EO. Ang sa akin, nung binabasa ko yung EO, parang feeling ko, parang duplication lang siya ng existing mechanism na mayroon na ang Pilipinas. Kasi mayroon ka ng may tinatawag na silang WP, parang grupo ng mga agencies na kung saan you put them together at yun, nagre-respond sa issue ng South China Sea. Andiyan naman ang DFA, ang AFP naman andyan. So, parang sa akin, it's another layer of structure na under siguro yan directly na sa Office of the President na ginawa nila. Pero ang kanilang sinasabing intention is to consolidate and coordinate all actions na toward the South China Sea dispute. So parang ganun lang naman yung essence nun eh. Pero I think the most controversial
part ng EO na yan, na kung saan ako rin parang nabigla nung nakita ko nasa pinaka-last, towards the last part ng document na yan, is yung Section 7, na sinasabi nga niya, parang authorizing the National Maritime Center na kung saan i-create or makikreate out of the EO na tumanggap ng mga donations, contribution, grants, or gifts from other countries, foreign countries, na ibibigay nila sa Pilipinas or ibibigay nila sa administrasyon na existing ni PBBM. May it be, probably it can also be tantamount to military aid. Kasi yun ang nakalagay Kahit anong gifts, anong donation, contribution na ibibigay ng mga foreign sources. Siguro ito kasing parang itong Section 7 na ito, I think it's just one way of justifying yung tinatawag kong militarization ng bansa. Kasi ano ba yun? Like for example, yung EDCA, ang sinasabi nila may donations daw ang Pilipinas, yung donation daw in United States sa pagtatayo ng mga EDCA bases sa Pilipinas, especially the additional 4. So how would you justify that? So dina-justify ng Section 7 ito Sabi nga ni Senator Amy Marcos, Trojan horse yan. Kasi the more you open your country to yung mga ganitong mga quote-unquote donation or gifts coming from foreign countries, especially the Western Alliance led by the United States, the more you put your country and expose your country sa gulo at saka sa strategic na competition between the side of China and the side of the United States. Ang tanong kasi dyan, nakakabuti ba ang ganito sa Pilipinas? Anong mangyayari sa Pilipinas? Of course, if you open the floor for donation, ang karamihan ng mga ang Western Alliance, talagang nila ito, parang iti-take nila yung opportunity. Kasi bakit? It means there's already a justification na naka-EO pa, na maglagay sila ng mga military assets sa Pilipinas, justified as gift or donation or contribution, na sasabihin nila within the laws. So parang ginawa mong legal talaga lahat na. Nandito siya sa Section 7 Yun ang tingin ko dyan to justify things or to make parang wala na ng question kung illegal yan o hindi kasi na-justify na siya sa EO. Pero mahirap yan kasi ang tanong dyan, hanggang saan hanggang saan ka pupunta with this kind of provision ng Section 7. At the same time, hanggang saan ang control mo sa bansa natin when you talk about military. Kasi the more you deploy, sino bang may control ng mga deployment ng military assets and even troops, na foreign troops sa Pilipinas? Ang mga foreign countries ba na nagdo-donate or naglalagay sa atin dyan ng mga kung ano-ano mga military assets, or ang Pilipinas? May mga dynamics dyan. Paano mangyayari up to what extent yung sovereignty ng bansa or kasarinlan ng Pilipinas nagiging mako-compromise with this kind of parang authority na binigay sa National Maritime Center through the EO 57? Yun yung mga questions doon na dapat nating isipin at dapat ma-open sa debate. Kasi hindi siya ganun kadali tanggapin Lalo na kung iniisip mo, yung independence ng bansa mo, yung preservation of sovereignty and integrity ng bansa mo. Take note, ang mga nagdo-donate lang sa Pilipinas, when you talk about magbibigay ng grant or kung ano-ano pa, when you talk about military aid, defense, and also proposition ng military assets sa Pilipinas, kung ano-ano man yan, is the United States together with its Western Alliance. Ano yung mga yun? And that would include Australia, that would include Japan, that would include United Kingdom. Ito yung mga to Wala naman Asian countries would do that because they know the implication of these things. So ito yung Section 7 na to, yung medyo nakakatakot at medyo may pangangamba ako sa Section 7 na yan. As to the response of China, ang sinasabi niya, nabasa ko kasi ang statement ng kanilang foreign minister, spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs. Sinasabi niya, ang sinasabi lang sa kanila malinaw na para bang kahit ano pang policy meron ang Pilipinas, as long as it will not affect the interests of China, okay lang yan. Pero they are ready to respond. Yun ang essence nun They're ready to respond if any of this policy will affect China in whatever way vis-a-vis their claims in the South China Sea. Malinaw na posisyon ng China yon. And one thing we have to know,
we need to take it seriously. Kasi ang China, pag nagsabi at nagsalita, consistent yan. At talagang, kung anong sinabi nila, gagawin nila. So, kung ano mang mangyari, ibig sabihin, binigyan na tayo ng warning. At binigyan na rin tayo ng babala. Na ito yung posisyon nyo, kami ganito, pero take note, we will not back off. Yun ang yun ang essence yun ang essence ng statement ng spokesperson na China will stand firm kung ano man ang kanilang claim dyan sa South China Sea, and they will defend at all cost their claim. Yun ang bottom line nila Prof, So ang tanong kasi sa Pilipinas, kaya ba natin? Opo. Prof, linawin lang natin na yung gusto po natin mangyari itong sa Section 7, parang maging more specific o i-narrow down natin. Kasi pag sinabi natin mga donation, gifts, parang mas malala pa to sa EDCA kahit ano lang ibibigay nila. Especially mga... Yes po. Tama. Sige, tuloy mo lang, Carlo. Yes po. Kasi kung babasahin mo ito, yung sinabi mo nga, Prof, nakakabahala kasi hindi specific anong klaseng mga foreign from foreign sources pa, mga grants, contribution, donation, gifts, kahit ano pwede nila ipalusot. Kasi ginawa nilang ang intention, babasahin ko yung Section 7 para mas malinaw. Section 7, authority to accept assistance and/or donation. The National Maritime Center is hereby authorized to accept donation, contribution, grants, bequests, or gifts from domestic or foreign sources for purposes relevant to their mandates and functions subject to existing laws, rules, and regulation. So, ibig sabihin, ang basa ko kasi dyan, ginawa nilang very general para walang limit. Pero on the other hand, mas delikado yan kasi walang limit na naka-specify. So ibig sabihin, kahit mag-donate ang United States ng nuclear weapon sa Pilipinas, okay lang kasi gift yan. Alam mo yon, yung ganung klaseng team. So yun yung nakakabahala dyan. Ang tawag ni Senator Amy dyan is Trojan horse daw. Sabi niya, sa akin kasi it's more about trying to justify everything that's going on in the country right now. Kasi nangyayari na naman Like for example, yung additional 4 EDCA bases. Even Batanes is for me, the way I see it, ang ginagawa nila ng mga Amerikano sa Batanes is parang tawag nito, yung parang hindi siya na designate as EDCA site, pero parang ganun na rin ang nangyayari sa Batanes. On the other hand, you would have the upcoming trilateral pact between Japan, United States, and also the Philippines. At sigurado ako yung tinatawag mong RAA, before nakalimutan ko, dapat RAA. It's like a BFA. Na ang mangyayari dyan, pag yan pumasa, at ipapasa nila yan, sigurado. Ang mangyayari dyan, the Japanese can preposition military assets and also troops on the Philippines. Pero sinasabi nila, katulad din sa atin din daw, pwede tayong mag-send ng troops for training to Japan. But hindi ako nag-worry yung sending ng troops to Japan kasi wala namang gagawin doon. Ang mas mahirap sa akin is yung papunta sa Pilipinas. Hindi lang yan, mayroon ka ring mga agreements with UK, may agreements ka with Australia, and Australia has a forward military base in Zamboanga. At pag sinabing mo forward military base, ibig sabihin, yan ang pupronta kapag nagkagulo. At mayroon kang mga Australian soldiers also in that forward base na ino-oppose nga ng local communities. Marami yan. And then, of course, other countries within the Western Alliance will also be, okay, pwede pala ang Pilipinas, pumunta kami dyan. Of course, may geopolitical dynamics na nangyayari na you have to recognize the fact na in the world right now, you have the NATO camp, plus lead by the United States, and you have also the other side, that's the global south, being led by China and Russia on the other hand. So, ang dynamics na to hindi lang economic, military and defense yan. So, you are putting your country as like an open basket na lahat ng pwedeng magtapon dyan ng military and assets, pwede kasi sinasabi nila na okay lang kasi gift and donation yan. Ito yung mahirap dito sa Section 7 Ang tanong kasi dyan, to what extent at anong mangyayari sa Pilipinas? Gusto natin ba maging garrison ng Pilipinas ng iba't ibang foreign troops and military assets ng iba't ibang bansa? Yun ba ang gusto natin? Hindi ko yan maintindihan kasi that's parang sa akin labag pa nga yan sa 1987 Constitution. Kasi sa 1987 Constitution, sinasabi nga na ang Pilipinas hindi pwedeng mag-host
ng foreign troops and even military bases na foreign. But still, with this Section 17, and this Section 7, ano yan? You go against the spirit of the Constitution na. Pero ang tanong bakit walang nag-oppose ng mga magagaling kuno, na nationalist kuno, dito sa Section 7 na to? Malinaw yan eh. You're opening the country to many possibilities military-wise. And other countries in the region, kapag ginawa mo ang Pilipinas na ganun, would look at us na ang Pilipinas, ito pala ang balak nila. So they would also be doing something to counter that kind of situation we have in the region. So yun eh. Parang, bakit? Anong purpose mo? Anong purpose mo coming up with Section 7? Kasi the rest kasi ng mga provisions ng EO na to, parang repetitive lang ng ibang EO. Pero itong Section 7 na to, ito yung pinaka-crucial talaga. Yun ang pinangangambahan ko dyan. Yes. Prof, kasi yung sinasabi nila, ang sabi dito, the purpose of this is to strengthen the Philippines' maritime security and maritime domain awareness. Pero ang problema dito, hindi natutumbok. Ang problema, Dok, sa nakikita natin, Prof, malabo, walang direksyon yung foreign policy ng Pangulo ng ating pamahalaan. Duplication nga ito. Yes po. Militarized kasi ang foreign policy ng Pilipinas, especially vis-a-vis China. And vis-a-vis the issue of the Taiwan Strait and South China Sea. Yun yung problema ng foreign policy ng bansa natin. On the other hand, yung tinatawag ng maritime awareness. Ang pagkakaalam ko sa maritime awareness, it's all about the not so defense and not so military aspect. Ito yung, pag sinabi kasing maritime awareness, ang focus kasi dyan is yung illegal fishing, may kinalaman yan sa natural disasters, and trying to look at the navigational aspect of the sea, for commercial shipping, may kinalaman din yan sa anti-piracy. Ito yung maritime domain awareness talaga eh. Hindi naman siya not necessarily related to military. Pero how would you do that when ang sinasabi dito is strengthening of marine domain awareness? So dapat very specific ang donations mo. Ano yung mga specific dyan? Di ba dapat may kinalaman dun sa scientific research, sa marine research, scientific research, mga ganon, or paano mo kukontrolin ang illegal fishing na nangyayari sa borders natin or even in our EEZ. Yun mga dapat ganon. Kasi yun naman ang essence ng marine domain awareness eh. Kahit saan dictionary ka mag-search eh. Pero this thing is very broad and you don't even know what would it entail when you talk about donations, grants, contribution, and gifts. Dapat kasi very specific ka para mayroon kang safety nets. Walang safety nets ang Section 7. Yes. Parang para siyang eat all you can. Parang gano'n eh. Eat all you can na wala siyang safety nets na, ito lang ang pwede, ito hindi kasi hindi naman to related or ito medyo dangerous na to. Walang gano'n eh. Parang eat all you can or, punta kayo sa amin, bahala kayo mag-deploy kung anong gusto nyo. Basta to justify natin siya as gift, donation, and contribution. Walang gano'n eh. Parang they intentionally or purposely do that eh. Para all-inclusive, kumbaga. Yun yung problema dyan sa sa section na yan. Prof, magandang hapon ulit. Itong si Pangulong Bongbong Marcos, way back nung panahon ng pangangampanya, lagi niyang inuulit ito yung in-interview siya ni Boy Abunda, presidential interview yata yun, one-on-one, sa DZRH din, ganun din, at saka sa SMNI. Paulit-ulit niyang sinasabi na yung sigalot dyan sa South China Sea or West Philippine Sea ay masusolusyonan lang or matutugunan lang sa tatlong kapamaraanan. Andyan yung sa arbitration, pero sabi niya mismo sa kanyang bibig ng galing, hindi na maaaring gamitin yon na solusyon. Hindi magiging epektibo considering isang party lang ang sumali, which is ang Pilipinas. Now, ang pangalawa is itong pakikipaggera. Kung magkipaggera tayo, which is common yan na kung sino yung magwawagi, sa kanila yon, which is hindi rin option niya na gamitin. At bilateral agreement, yung pangatlo, at sinabi niya doon sa mga panaim sa kanya, kahit doon sa presidential interview or debate ng SMNI, yung pinakauna, nabanggit din niya na bilateral agreement ang tanging susi nito
At nabanggit din niya sa interview ni Boy Abunda, hindi niya pahihintulutan na pumasok ang Amerika kasi mag-uumpugan talaga yan. Walang magandang relasyon ang China and US patungkol nga dyan. So, bakit niya papayagan? Tapos, merong mga ganito at itong mga recent development po, Doc. So, wala na tayong asahan na independent foreign policy ukol dito. Ito ba'y mga senyales na sa mahabang panahon, dekada na siguro, na pag-iit ng dating senador at ngayon pangulo, wala na yon. Naglaho na yon dahil meron na siyang bagong polisiya. Ako kasi ang tingin ko dito na nag-unstable yung internet ko, hopefully okay pa rin ako sa inyo. Ang tingin ko kasi, yun, kaya nga siya binoto at sinuportahan kahit ko. Kasi nga, yung mga sagot niya sa mga critical issue during the debate is, for me, the best possible option at the best possible scenario when you talk about foreign policy and relationship with China and the United States. Kasi nung panahon ng eleksyon, parang ang kanyang pinupurso, independent foreign policy, sinasabi niya magiging consistent siya with the foreign policy of President Duterte. At the same time, yun nga, yung mga sinasabi niya na hindi pwedeng pumanig kahit saan ang Pilipinas, but maging pro-Philippines, and you resolve issues by peaceful negotiation and at the same time, bilateral agreements. So kaya nga siya... Nako! Nawala si Prop. Nag-umpisa na magtrabaho ito. Nag-umpisa na magtrabaho itong sa Executive Order 57. Kasi kabilang yan sa trabaho nila. Awareness. Oo, tsaka yung paghingi, ang tanong nga dyan, magiging transparent na naman ba yan? Magiging baka lang yan, liquidation by certification na naman. Alam mo, aside sa section 7 na pwedeng magbigay naman doon ito, tatanggap naman doon ito. Sa section 9, yung funding. Dadaan din yan sa Congress, sa General Appropriations Act, meron din. Maliban pa sa pagpupondo galing sa kaban ng taong bayan, maliban doon sa pwedeng local and international, pwede silang magbigay ng donasyon or tulong. Pwede rin na maglaan ng pondo galing sa taong bayan. Section 9, funding. Baka mas marami pang makuha yan kaysa sa Maharlika Fund, Investment Fund. Prop, balik po tayo. Kaya dito na ako, pasensya na ha, medyo nawawala-wala yung internet. Sinabutahe tayo Sige, go ahead po. Ang tingin ko kasi sa foreign policy ni PBBM right now, parang masyado na siyang indebted or masyado na siyang entrenched with the Americans na I don't really see if there's really a reshift or a turnaround at this time. That's very frank. This is my frank assessment. Masyado na siyang nabakuran, masyado siyang binabakuran ng United States actually. And at the same time, I don't know about the deals that probably they have with the United States. I really don't know in terms of the personal deals or whatsoever. Pero I'm not privy to it. Pero ang nakikita ko kasi masyado na siyang napaloob doon sa sa bubble ng United States na I am not sure if he really can. It's not even if he wants to, but it's much more about if he can still pivot or shift the foreign policy that he has as the president of the country and his administration into something neutral, into something independent. Marami na kasi pinag-usapan yan sila ng United States. Yun ang tingin ko. And if in any case magbago siya ng kanyang foreign policy, I think the United States will do something against his administration. Yun ang pinangangamba din nila Kasi double-edged kasi yan The United States is backing the Marcos administration and they will back him up. Kaya nga yung mga opposition natin about certain things and certain policy na nangyayari sa Pilipinas, when you talk about the media, nakokontrol yan kasi hindi lumalabas yan at nakokontrol nila yung media to a greater extent precisely because may backing ang United States. Even in Western media, you don't hear these things. Pero kasi kapag nag-go against siya sa United States, may impact yan sa administration niya. Sigurado ako. So, ang ko dyan is I think yun ang problema ni PBBM. Kahit na gustuhin man niyang i-reshift yung kanyang foreign policy, pero kasi pumasok na siya sa pumasok na siya sa hawla na
create for him ng United States. So malabo na, Prof. Malabo na. Well, it really, hindi ko sinasabing impossible. Pero at this time, malabo yan kung maraming naka-intertwined din na mga interest, not necessarily for the country but more on personal. So I would believe na may mga exchanges na nangyayari between them and the United States. So ang hirap, unless he is willing, PBBM is willing to, to really forgo everything that is more about their personal interest, and then really set the country forward na it's really for the safety of the country and to make the country better, in a sense, better in terms of foreign policy and relation with all powers, especially with China. Pero ang ano kasi dyan, ma-offend niya ang United States. Surely. Pag na-offend mo ang United States is a very, ang tawag nito, very parang, alam mo yon, kapag nasaktan, pag na-offend mo sila, they will retaliate and they will do something against Bingador. Parang ganon. Prof, bakit? Yun ang pinangangambahan. Yes. Yun din kasi I think ang pinangangambahan din siguro ng mga Marcoses and even the Romualdeses. Prof, sisingit ako, Prof. Pero bakit sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman siya takot kahit ma-offend yung Amerika? Hindi naman pumasok kasi sa hawla ng United States si Duterte. From the very start of his presidency, he was very clear. Yun ang maganda, yun ang sinasabi ko. If you are strong leader and you understand the situation really of your country by heart, and you have experience serving the country for the longest time, you know what your country needs, and you know the best possible direction for your country. Kasi nakikita mo yan eh. Alam mo yan eh, even before you occupy a certain position in government. Pagpasok mo sa posisyon na yan, let us say the presidency, you know exactly what you need to do and what you don't need to do and what are the things that you need to avoid. Duterte knew that very well even before he became officially the president of the country. So from the very start, hindi siya pumasok sa trap na yan. At hindi siya pumasok, kasi trap yan eh. Yung nangyari kay BBM na trap na siya eh. Nasa trap na siya eh. It's either malaki ang magiging cost sa kanya, alam mo yung magiging exchange niya kapag kinontra niya yung United States at this time. Kasi nasa trap na siya eh. Pero si Duterte kasi hindi siya pumasok sa hawla at hindi siya pumasok sa trap. Malinaw sa kanya. Unang-unang pasok pa lang, hindi pa siya official president. Kumbaga nanalo pa lang na, hindi pa nga napoproclaim ng Congress siya eh. Malinaw ang kanyang foreign policy na sinabi niya. So alam ng United States na hindi nila kayang ihawla si President Duterte because he knows the history of the country by heart and he knows the country's direction dapat na susugan for the benefit of everyone and to avoid conflict from major global powers. Kaya nga sabi niya, 'di ba, independent foreign policy ako. I will have a balanced relationship, but United States at bay kayo. Hindi kayo pwedeng pumasok na kayo ang maghari-harian sa Pilipinas at yung troops nyo ipapasok dito sa Pilipinas. Hindi. Kaya nga, diba, there was a move even during President Duterte time to review the MDT, to review the BFA, and to review EDCA. Kasi alam niya yung kanyang foreign policy, alam niya kung anong dapat tunguhin ng bansa eh. So, hindi siya pumasok sa trap, wala siya sa hawla. So, kaya niyang gawin yung mga ginawa niya nung time niya. Pero ito kasi ngayon, napakahirap ng sitwasyon ni PBBM. Kasi even if in any case PBBM knows, let us say, I give him the benefit of the doubt. Even if PBBM knows what is the right thing to do for the country when you talk about foreign policy, na yung mga sinabi niya during campaigns, sinabi niya during senator pa siya. Kasi marami siyang statement ng senador pa siya na reflective during the campaign when he answers questions. Kasi makikita mo yan, documented naman yan. Ngayon, talagang parang kabaliktaran 180 degree reverse. So ang ano kasi doon is kahit ganun pa ang maging desire niya, pag na-realize niya na in a way the country is getting into something not too good, ang hirap na kasi nasa loob na siya ng hawla nasa loob na siya ng trap. Maraming consequences ang mangyayari na sila ang tatamaan as a family. Now if he's really willing to do something very dramatic against the Americans, then good.
for the country, maybe he will be a hero in the future and people will recognize him. But the thing is he strong enough to do that? Is he willing to let go of some whatever personal damages or interest meron sila? Alam mo yun yung mga questions kasi na kailangan sagutin ni PBBM if he really wants the country to pursue an independent foreign policy and a foreign policy that would benefit the country not only now but in the long run as well. Prof. Kasi one we have to remember, China by 2035 will be the #1 economy. And that's the prediction of many economists. At tayo ang kawawa dyan kapag ang ating relasyon sa China ay nasa bottom zero. Okay. Prof, ito yung may video tayong ipapakita. Unang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. At panoorin na lang natin yung naging pangako niya gusto niyang ipatupad kasi pag first SONA yan yung diyan yung magiging polisiya niya all throughout, 'di ba, sa kanyang magiging administrasyon. Ito, panoorin muna natin. July 2022 po itong unang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pahayag niya patungkol sa foreign policy niya. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. Ayan. Kung maging bigo yung pag-uusap, mag-uusap muli hanggang sa maka-come up sila ng consensus. Parang nawala ata yung pag-uusap muli after na mabigong mag-usap. Pinayagan na magkaroon ng militarisasyon sa ating bansa na galing sa US. 'Di ba? Anong masasabi mo, Prof? Yan na nga nakakalungkot kasi feeling ko he knows Kasi ang naging senador yan, ganyan ang kanyang sinasabi. Even when he was a senator, the first SONA yan ang kanyang stand on foreign policy. Pero bakit biglang nag 180 degree ka? Yun ang malaking tanong So, I don't think it's you can blame China for everything na nag-80 degree ka. Because in the very first place, if you really look at China is open to negotiation. Talagang open kasi 'di ba nag-state visit siya sa China. If you look at what happened during the state visit, and I was here in Beijing. Parang ang grand ng welcome and royalty ang dating niya sa China. Kasi ganun siya binigyan ng consideration at ganun siya in-embrace actually ng China, especially ni President Xi. Kasi nga dun sa kanyang foreign policy, na sinasabi nga niya dun sa unang SONA niya na independent and we will talk more if there are problems, and things like this. Na alam mo yon, very positive ang pagtanggap. Pero biglang pagbalik niya after the state visit sa China, after 1 week, dumating si Defense Secretary Austin ng Amerika, nagkaroon ka ng additional 4 EDCA bases. And doon sa Prof, siguro last topic natin, itong mainit pa rin, controversial na secret deal di umano. Actually, nabanggit mo na to, may explanation ka na. Pero ito yung mga lumalabas ngayon na lahat ng mga kritiko isinisisi. Parang kagaya ng pagkawala ng Scarborough.
isinisisi kay Pangulong Duterte yon. To the point na inimbitahan ni Pangulong Duterte si dating Senate President, ngayon Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, doon sa Malacanang para ipaliwanag talaga yung alam. Sabi nga ni PRRD, sa panahon niya walang nawala na teritoryo natin. Sa panahon ni Pinoy meron nung pinahintulutan yung Chinese Coast Guard ba yun, or Chinese Navy na makapasok nga doon sa Scarborough Shoal. Now ngayon, pinalulutang na naman ng mga kritiko ng Duterte, common dito yung mga dilaw, si Trillanes, meron pang panawagan na imbestigahan itong si Hontiveros, si De Lima, yung iba pang mga vlogger, may secret deal daw. Dahil, di ba, sa mga lumalabas mula sa Foreign Ministry, merong kasunduan, na bigo daw yung Pilipinas, nato pa rin yung unang mga ipinangako. So, nag-formulate agad sila na merong kasunduan talaga. Napag-alaman, merong isang artikulo nga sa Inquirer, dated March 2013, na nagsasabi doon mismo si Defense Secretary Voltaire Gazmin. Nagsasabi siya kasi nainis din yung China during that time. Promise niya na hindi pwede namin na hindi sundin yung agreement. So way back 2013, meron ng agreement patungkol doon sa paglilimita sa pagdadala ng mga supply. Pagkain lang ang dapat dalhin doon kasi meron nga tayo mga tauhan doon, may mga sundalo tayo, mga matatapang na doon. Baka sila ay mabaliw doon sa area na yun. Kailangan din magpalitan ng mga tao doon. So, way back 2013, meron ng kasunduan ay pinalulutang nila na merong secret deal itong dating Pangulo. Wala namang secret deal Kahit si Digong sinabi naman ngayon ng panahon niya, hindi yun walang secret deal. Parang sinasabi, pinapalutang na propaganda against President Duterte. There was, ang sinasabi nga ni Harry Roque, ni Attorney Harris, there was a gentleman's agreement. Ano yun? Ang sinasabi lang doon sa gentleman's agreement is maintain the status quo in Ayungin Shoal. Ano yung status quo? Yung status quo nga is walang kiskisan dyan yung pag-deliver natin ng humanitarian goods sa ating mga tropa na naka-station doon sa Sierra Madre, tuloy pa rin informing the Chinese side na, magde-deliver kami ngayon ng humanitarian goods doon sa tropa namin at parang magpapalit. Kasi ang sinasabing parang concession is magpapalit ka rin ng tropa. Pero ang number ng troops ay hindi na dadagdagan. O hindi mo pwedeng dagdagan. Mababawasan siguro, depende na sa atin, pero hindi mo pwedeng dagdagan. Kasi yun yung pinag-usapan. Ang pag-uusap na yan ay hindi lang yan during 2013. Kung titignan mo ang mga news items dyan, mula pa yun noon, 1999. Oo, na kung saan nasadsad yung Sierra Madre doon. Kasi at that time, nagreklamo ang China, bakit nandyan yan? Ang sinasabi nga ng mga reports, parang sinabi na, kasi nga hindi makausad, walang fuel, or kung ano-anong reasons ang sinabi natin. Pero in a matter of time, we will tow away. Yun ang mga lumalabas sa mga different versions ng articles, and even in a book nung isang Amerikano. Si Pauling, Gregory Pauling. Gregory Pauling. So, yung mga ganon, hindi yan 2013 nagsimula, 1999 pa yan. So, yun, nadadrag yung ganyang usapan. Pagdating sa oras ni President Duterte, nung kanyang panunungkulan bilang Pangulo, ang sinasabi lang niya, hindi nga niya minention yung mga tow away na yan. Ang sinasabi lang ni President Duterte is, okay, magkaroon tayo ng gentleman's agreement na ang mga Pilipino makakapangisgat sa Scarborough Shoal. Payagan nyo sila, pinakiusap nga niya nakipag-usap siya kay President siya, payagan nyo sila dyan makapangisda kasi nga, yan ang livelihood nila, na walang disruption at walang kiskisan. On the other hand, sa Ayungin Shoal, let's maintain the status quo. And what is the status quo? Na we can still supply humanitarian provisions to our troops there, and pwedeng magpalit, wag lang magdagdag ng numero in terms of number of troops, pero pwede. At saka, we will try to communicate kung kailan kami magpupunta dyan o hindi, para walang kiskisan, walang gulo, walang skirmishes, walang confrontation. Kasi yun naman talaga ang dapat. Bakit mo kasi pahihirapan ang isa't isa kung pwede mong gawing simple at maganda ang usapan?
Yun lang yun eh. Pero hindi naman sinabi ni President Duterte sa gentleman's agreement na yan na sinusurrender namin ang aming EEZ dyan sa Ayungin Shoal. Kasi ang Ayungin Shoal ay hindi natin pag-aari. That's outside of our territorial waters. That's part of so-called EEZ. Pero hindi niya sinabi yun. Sinasabi lang niya, maintain tayo ng status quo para walang gulo. Okay? Ganun lang yun. Walang sinabi na secret deal yan. It's not even a secret deal. Kasi kung sikreto yan, bakit alam ng mga tulad ko na hindi naman ako part ng gobyerno during President Duterte? Bakit mo nga nalaman? Sikreto pala. Nga eh. Diba? Prof, kung sikreto yan, paano ko malaman? Naging kabinete ba ako ng President Duterte's time? Hindi, pero I know that. And I know also Prof, kaya siguro, Prof, na pagsabihan ng China, mag-aral muna. Yun ang ng history at saka ng mga nangyayari talaga on the ground at saka yung consistency. Yun ang problema ng Pilipinas, to be very frank with you, Carlo and Admar. Our foreign policy is not consistent. Yun ang criticism din sa Pilipinas. Hindi tayo consistent. Every time nagbabago ang administrasyon, nagbabago din ang foreign policy. Lahat ng ating agreement nung panahon ni Kopong-Kopong binabago dahil gusto lang ng current president kung ano gusto niya. No, it's not supposed to be like that. Hindi tayo paniniwala ng international level at ng international community kung every now and then ang ating foreign policy nagbabago, ang ating mga agreements, may it be a gentleman's agreement or not, ay nagbabago dahil lang sa kung ano ang gusto ng current president. No, we should not do that. What we should do is assess kung tama ba ang napag-agrihan ng panahon ni President Duterte o hindi. Kasi kung tama yun at yun ang nag-work para maiwasan ang kiskisan at gulo dyan sa Ayungin Shoal or dyan sa South China Sea, then so be it and then continue that. Kasi at the end of the day, ano bang gusto ng Pilipinas? Gulo or peaceful coexistence? Negotiation sa gusto natin, sa claims natin vis-a-vis the claims of China. Prof, yes po. Siguro last tanong galing sa akin, Prof, no? Yung bagong statement po ni Defense Secretary Teodoro po na yung gentleman's agreement nga ay ginagawang smoke screen para makapagawa ng illegal activities daw yung China. Hindi, in the very first place, define what they mean by illegal activities of China. Yun yung mahirap kasi ang hilig-hilig ng mga officials ng gobyerno natin na illegal activity, sovereignty, hindi naman nila na-define ng mabuti. Threats from China, but they cannot define it. What is illegal really? Because our claim is EEZ, but one thing that you have to understand, their claim is sovereignty. Magkaiba yun. Hindi mo pwedeng sabihin kay China na, China, you don't have the right to claim sovereignty. You are not what? Are you the government of the world? Of course not. So yun yung hindi ko maintindihan sa mga officials ng gobyerno, ang hilig-hilig mag-coin ng mga terms and words that they don't even probably understand what they're saying. So yun yung problema, ang hilig-hilig mo kasi bakit? Just to what? Just for the Filipino people to be emotional and respond in an emotional manner without thinking at all? Para bakit? Para magkaroon ka ng anti-China sentiments, makipaggera na tayo, gulo-gulo na ang dating? Hindi ganon. Yun ang hindi ko maintindihan. Si Secretary Gibo, bar top notcher siya. Dapat alam niya yung Diyos ko Lord, di ba? I mean, I respect him being an intelligent person. Pero my God, try to a little bit parang wag tayo magpropaganda kasi wala namang kahit anong propaganda mo, mga words na gamitin mo, at the end of the day, reality dictates that China is bigger than us, that China is more powerful than us, that whatever we do, if they will move against us, we will be crushed. Let's be more pragmatic about these things and look at the facts on the ground, the realities on the ground, and respond in a more pragmatic na that would be to our advantage at hindi natin threaten ang ating existence as a country at try to balance our relationship with all these powers na meron sa mundo para hindi tayo na magkakaroon ng problema in the long run. Yung mahirap yung mga kung ano-ano mga pinagsasabi, threaten, China is threatening us. What is the threat that you're talking about, South China Sea? Disputed yan forever eh. Kailan ba ang dispute nag-start na yan? 1950s? During the time of Senior Marcos, kasi si Senior nag-umpisa niyan eh. Wala namang kiskisan dyan sa South China Sea before eh. Pero inumpisahan ni Ferdinand Marcos Sr. nung i-annex niya at sinabi niyang Kalayaan Group of Islands eh. Pero prior to that, wala namang kiskisan dyan sa South China Sea. Everyone was just happy. Diba? Ayan. Prof,
Maraming salamat sa iyong oras at panahon ngayong hapon. At alam mo, Adma, parang naging estudyante na tayo. Man. Every time si Prof nakikinig tayo, marami tayong natututunan. Thank you so much, Prof. Salamat, ha. Mabuti pa tayo at mabuti pa si Prof, nag-aaral pa rin yan. Oo. Dapat, Prof, hinimok mo yung isa na mag-aral ulit. Para mag-sit in sa atin. Para mas the more matuto. Maraming salamat, Prof. Thank you. God bless you, Prof. Thank you po. Ana, God bless. Ingat kayo lagi, ha. Ingat kayo. Bye-bye. Kayo rin po. Maraming salamat. Sumainyo ang programang Makialam, Makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1020.